Hinahanap niyo ba ako sa Facebook mga kabayan? Nandito ang aking Facebook page. I-search niyo na lang kabayan ko, follow na. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Mangkulas. Taong 1993, Negros. Ayon sa matandang paniniwala, matagal na panahon na ang lumipas nang inubos ng manunugis ang lahi ng aswang na kung tawagin ay ikran. Maihahalin tulad ang itsura sa mga demonyo na animoy nagmula talaga sa impyerno. Isa sa pinakamahirap tukuyin. Nagpapakita bilang ordinaryong halimaw, subalit may tinatagong lakas na daig pa ang gabunan. May mahabang buntot na ginagamit panakal sa biktima. Pinaniniwala ang kalahati sa lakas ay nagmumula sa engkanto. Sila ang pinakakinakatakutan tuwing eclipse dahil dumodoble ang kanilang lakas. Dagdag pa, grupo ng ermitanyo ang pumuksa sa pinakauling angkan at magmula ng araw na yon wala ng ikran. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na meron pang nabubuhay na ngayon ay nakikipagsapalaran, nakikipagsabayan sa galaw ng mga tao. Si Mangkulas. Sa maliit na sityo ng Palawan namumuhay ng simple itong si Mangkulas. Ermitanyo na tanging kasama sa bahay ay mga alagang hayop. Sa kaibuturan ng kabundukan, nakatayo ang maliit na kubo. Hindi naman siya mailap sa mga tao dahil may dumadayo upang humingi ng payo sa mga bagay-bagay. Lalong-lalo na kung may kinalaman sa lihim na karunungan. Iilan na rin ang antengerong lumapit para magpaturo ng tamang pagsasabuhay ng gamit. Mga albularyo, manggagamot na minsang nag-aral ng turo niya. Kaso nga lang sa lahat ng kabutihan, hindi maiwasan na magkaroon ng kalaban. Mangkulas, parang hindi ka na yata bumababa ng kabundukan na. Balak mo talaga magkulong dito habang buhay ano? Balita ko pa naman, magkakaroon ng subukan ng agimat sa bayan. Hindi ka ba manonood? Alam na ni Mangkulas ang tungkol dito at lalong kabisado niya ang takbo ng isip ng mga tao. Gayunpaman, nakipagsabayan ang matanda. Bababa ako kapag nagsisimula na. Bukas pa naman yun eh. Ang dami mo yatang oras para makipagdaldalan. Wala ka bang huli ngayon? Tanong ni Mangkulas. Meron akong nahuli kagabi. Malaki sa mabangis. Hindi ako lugi kahit isang buwan pang tumambay. Mataas kasi yung presyo ng nahuli kong hayop eh. Ikaw ba Mangkulas? Wala ka bang napansin na mabangis na hayop na umaaligid dito? Malay natin mataas ang presyo niyan. Pwede pa nating paghatian. Sa kabila ng sinabi ni Abner, alam ni Mangkulas na hindi hayop ang tinutukoy nito. Wala naman. Pero sa Dakong Timog marami akong napapansin. Subukan mong pumunta roon dahil sigurado kung hindi lang isang mahuhuli mo. Kapag nagkataon, yayaman ka kaagad. Nagbago ang reaksyon ni Abner. Ang parte ng timog ang pinakamasukal at kinakatakutan ng mga tao. Kahit antingero, hindi pipiliing mapadpad sa lugar. Maliban kasi sa mabangis na hayop, dumaraan doon ang mga matataas na uri ng aswang. Ang pinaka naghahari-harian sa lugar, ang mga bangkilan. Saktong takip-silim sisimula ng tagisan para maagang matapos. Kabilugan ng buwan bukas, kaya nakakapanabik malaman ng kaganapan. Bakit parang hindi ka yata natutuwa, Manong? Ha, Mangkulas? May bumabagabag sa'yo ha? Natatakot ka ba na masaksiyan ng pagkadurog ng mga antingero na nagpaturo sa'yo? Balita ko pa naman, dadali ni Mang Oyong malalakas niyang mag-aral. Hindi yan ang kinakabahala ko. Mas natatakot ako na malaman kung ano ang mangyayari sa bilog na buwan. Naalala mo ba ang nangyari?
2 dekada na ang nakalipas. Binata ka pa sa mga panahong yon at ikaw ang natirang saksi sa kaganapan. Unang ang dinali ang lolo at tatay mo na ubod ng kasamaan. Ay, pasensya na. Mukhang napadaldal yata ako. O siya, papasok na ako sa loob. Umaambo na. Hindi ko makakalimutan ang kaganapan na yun, Mang Kulas. Huwag mo rin kakaligtaan ng parte na may magagawa ka sana para pigilan ng pananalasa ng halimaw kaso nanood ka lang. Kaya huwag kang magtaka kung medyo bastos ako kapag nagsasalita sa'yo. Alam ko naman yan, Abner. At sana balang araw maunawaan mo kung bakit pinili kong hindi mangialam sa araw na yon. O siya, lumalakas na ang ulan. Pwede kang sumilong o hindi kaya... Ay nako, nakita mo yan. Biglang umalis. Tinignan niya ang papalayong binata. Maya-maya pa may pumalit dito. Si Mang Saturno na naghatid ng balita sa kanya ukol sa kaganapan sa lugar. Napakalala. Kung kailan ako paparito umuulan. Pare, may ibabalita ko sa iyo tungkol sa mangyayaring tagisan bukas. Si Mang Oya, gustong durugin ng bawat antingera. Kilala mo naman siya, di ba? Maestro na maraming nasasakupan na malalakas na antingera. Maraming dala. Pambihira ang kargada. Ang gusto pang mangyari, alam mo ba? Sumabak ka daw. Papaunlakan mo ba? Nakakatuwa namang hamunin ng pinakamalakas na maestro. Kung yan ang gusto niya, walang dahilan para tumanggi. Isa pa, alam mo naman na hindi tungkol sa anting-anting ang magaganap bukas. Yun na nga ang pinag-aalala ko Paano kung malaman nila ang tunay mong pagkatao? Maaaring hindi sila nagtagumpay nung nakaraan. Pero ngayon, baka madali ka. Mas natatakot ka pa kumpara sa akin. Maraming salamat sa pag-aalala mo, pare. Pero sa ganitong kaganapan, hindi mo kailangan mabahala. Parang hindi mo naman kilala ang kaibigan mo. Nakakatuwa lang. Parang kahapon ako pa nag-aalala para sa'yo. Paslit ka pa nung nagkakilala tayo. Tumutulong ka sa tatay mo sa panggagamot sa akin. Tapos ngayon puro balbas ka na. Nakuha mo pa talaga magbiro sa ganitong sitwasyon. Hay nako, kahit ako man hindi makapaniwala na umabot tayo sa puntong to. Ang bilis ng panahon. Hindi ko nga alam kung gaano ka nakatanda. Ilang taon ka na ba? Sa tinagal ko sa mundong to, hindi ko na rin mabilang ang edad ko. Nga pala, itong si Oyo ba? Sa tingin mo tatagal kapag pinakitaan ko ng lakas? Nakakasalubong ko siya minsan pero hindi ko nakita kung paanong lumaban. Kung ako ang huhusga sa lakas ni Mang Oyo, kaya mo siyang talunin kaagad. Kaso nga lang, malawak ang impluensya niya sa lihim na karunungan. Kapag merong nangyari sa kanya, dadagsa ang mga kaibigan niya upang sumaklolo. Minsan na rin may kumalaban dyan Hindi na nakita kinabukasan. Hanggang ngayon wala. Kilala siya sa pagtuturo ng mabibisang pamamaraan tungkol sa anumang klase ng tangan. Doon sa parte na yon bibilib ako Pero kung sarili niyang kakayahan, tataob siya sa'yo. Bakit ganyan ang ngiti mo? Huwag kang magkakamali na banggain ang taong yon kung ayaw mong pagpiestahan kanila. Hindi sa ganon, nag-iingat naman ako. Natutuwa lang dahil kaya ko pala siyang durugin. Gaya ng sinabi mo. Hindi ba kaisa siya ng mga manunugis na dumadakip ng aswang para parusahan sa sarili nilang pamamaraan? Nakausap ko si Abner kanina. May nahuli daw siya kagabi. Sigurado kong inosente ang dinakip nila. Nakakaawa lang dahil kahit aswang yan, karamihan dyan namumuhay na ng tahimik Tapos itong mga gunggong susulpot para magasik. Akala mo kung sino mga Diyos na nasa palad nila ang katapusan ng bawat nilalang. Mababang uri ng aswang ang nahuli ni Abner kagabi, tama ka. Inosente. Sapilitang pinasok sa bahay at dinali. Sugatan ng mga anak at asawa, hindi nakalaban. Sinasabi ko na nga ba,
Wala nang ginawang tama ang mga yan. Nagkaroon ng kaalaman sa lihim na karunungan, umaasta ng hari ang mga mokong. Oy, nagagalit ka na naman, kumalma ka. Baka mamaya mag-isip ka ng ikakapahamak mo. Isa pa, sigurado ka ba na ikaw na lang ang natitira sa lahi ng Ikran? Parang may napapansin kasi ako eh. Katulad na katulad mo ang amoy niya. Maging ang galawan na pilit tinatago ang katauhan. Hindi ko lang nakita ang itsura dahil siksikan ng mga tao sa bayan. Ikaw ba? Wala ka ba talagang kilala sa mga kalahi mo? Teka, sa pangkat na pinagmulan ko, hindi kami madami, iilan lang eh. Pero dun sa kabilang pangkat hindi ko alam. Kaso nga lang sila ang unang tinugis ng mga ermitanyo noon. Maliban sa kanila at sa amin, wala na akong kilala. At kung tama ang hinala mo, na meron akong kasamang nabubuhay ngayon, nakakatuwa ang bagay na yan. Kailangan ko silang mahanap. Kailangan ko silang makilala kung kakampi ba yan o kaaway. Bahala ka kung ano ang magiging desisyon mo. Basta iba yung pag-iingat ang kailangan pare. Hindi natin alam ang takbo ng kaganapan. Huwag ka rin mag-alala. Babalik ako sa lugar kung saan ko napansin ang kalahi mo. Kapag nakumpirma, doon kita babalitaan. Sa ngayon, unahin mo muna ang tagisan bukas. Maghanda ka. Mas mabuting mag-isip ka ng paraan kung paanong tatanggihan ng hamon ni Mang Oyo. Pare, wala akong aatrasang hamon. Kung magyayaya siya, papaunlakan ko. Matira matibay ka mo. Tong gurang na to nakuha pang magbiro sa ganitong sitwasyon eh. Oo na, pasensya na. Natutuwa lang ako. O siya, humayo ka na, tumila na ang ulan. Salamat sa balita mo ha. Pagsapit ng gabi, abala si Mang Kulas sa pagligpit ng mga alagang hayop. Sinadya niyang mag-alaga para sa oras na magutom ng laman at dugo. Hindi na kailangan pang maghanap ng mabibiktima. Sa kalagitnaan nito, napansin ng matanda ang figura sa kadiliman. Nakilala na kaagad ang katauhan. Lulusob pa sana ang nilalang, ngunit inunahan na ni Mang Kulas. Sa isang kisap mata, humandusay na ang kalaban. Buwelo pa, napakabagal naman. Mukhang bata ka pa. Anong sadya mo? Sinong nagpadala sa'yo? Nanginginig na bumangon ang binata. Nakapikit ang isang mata gawa ng napuruhan. Ikaw ba ang ermitanyo na gumagamot ng aswang? Ikaw talaga ang sadya ko. Pasensya na kung ganun ang kilos ko. Gusto ko lang makasigurado na... Nawalan ng malay ang binata. Naalerto si Mang Kulas. Matapos mapansin na walang ibang tao sa paligid, kaagad pinasok ang binata at sinuri. Mababa itong uri ng aswang at batay sa kondisyon ng katawan. Ilang ulit ng bugbog sarado. Hindi pa gumaling ang dating sugat. Nagtamo na naman ng bago. Makalipas ang ilang sandali ay nagkamalay na rin. Nagpakilala ang binata bilang Jose. Matagal ko na po talagang gustong lumapit sa inyo. Kaso lang maraming nagbabantay na kalaban. Isa pa, ang hirap pumunta dito sa inyo. Ang daming mga matay. Umabot nga po sa punto na naisip ko, baka kalaban din kayo kagaya nila eh. Masyado ka pang bata, Jose, para magtamo ng ganitong klaseng sugat. Hindi ka naman nagmula sa mataas na antas, kaya nakakapagtaka ang kaganapan. Sabihin mo nga sa akin, sino ka ba talaga at paano mong nalaman ang tungkol sa akin? Nagmula po ako sa pinakamababang antas. Yung tinatawag yung ordinaryong aswang. Sa katunayan, inubos nila ang kalalakihan sa angka namin. Dinakip kahit wala namang ginagawa. Nang marinig ko po ang tungkol sa inyo, hinanap ko po ang lugar na ito para humingi ng saklolo. Dito rin naman nagmula ang mga taong yun eh. Narinig mo ba ang pangalan ni Oyo o ni Abner? Kasi sila ang tinutukoy mo eh. Pareho tayo ng kalaban. Opo, sila nga po yun. Ang matandang Oyo na yan ang dumakip sa tatay ko. Nakuha po silang sundan sa lungga nila eh. Binibitay nila ang kalahi ko. Araw-araw binubugbog.
Pinaparusahan na para bang preso. Pinapatay nila pagkatapos. Nararamdaman ko ang galit mo sa kanila. Ikinalulungkot ko rin ang sinapit ng pamilya mo. Nakarating ka na sa lungga ni Oyo. Ibig sabihin, maituturo mo sa akin kung nasaan ito. Opo, alam na alam ko po ang daanan. Pero sa ngayon, tinaas po nila ang bakod ng pananggalang eh. Maraming bantay, tagpi-tagpi ang pangontra kahit sa hangin pa lang. Naiintindihan ko. Pwede kitang tulungan pero hindi ko maipapangako na mapapadali dahil kailangan ko ring mag-ingat. Marami ang kalaban at binubuo ng malalakas na antingero. Isa pa, sila ang grupo na tumutugis ng aswang. Hindi rin kita pwedeng paalisin dahil sigurado ko may naghahanap na sayo. Dumito ka muna pero kailangan mo magtago sa oras sa may bisita ko. Hindi madali kay Mang Kulas ang magtiwala, pero nauunawaan niya ang pinanggagalingan ng binata. Nakikita ang sarili sa sitwasyon nito dahil noong kabataan ay tinutugis din sila ng mga ermitanyo. Pagkatapos dagdagan ang lunas ng binata, lumabas si Mang Kulas nang marinig ang ingay sa bakuran. 2 palaso ang tumarak sa lupa. May bahid ng dugo. Isa itong paiwatig na hindi mawari kung para saan. Nang suriin ang paligid ay walang makita. Binunot ito at dinala sa loob. Bago yun, kinargahan ng depensa ang hangin. Sa pagsusuri ni Mang Kulas, nagmula sa angkad niya ang bahid ng dugo. Kaso nga lang, hindi makilala ang amoy. Nang maalala ang sinabi ni Mang Saturno, napilitan siyang bumaba ng kabundukan. Ito nga! Ito nga! Ganitong amoy ang napansin ko nung araw. Sa nangyayari, parang siya na mismo ang gustong lumapit sa'yo. Pero bakit dinaan pa sa ganito? Pwede ka naman niyang lapitan kaagad. Marahil nag-iingat. Maraming nagkalat na manunugis sa lugar. Nasa akin si Jose. Binata na biktima ang pamilya ng grupo ni Mang Oyo. Nagsumbong sa akin Ginamot ko rin ang mga sugat niya. Hindi ko siya papauwiin dahil bukod sa delikado, may impormasyon siyang hawak na makakatulong sa atin balang araw. Nagpapasok ka sa tahanan mo. Sigurado ka ba na hindi ka tatraidorin yan? Marami ng pakulo sa mundong ito, pare. Ang sakin lang, huwag kang maniniwala kaagad. Malay natin kung anong sadya ng batang yan. Saklolo ang sadya niya. Naniniwala ko dahil bukod sa totoo, naging karanasan ko noong araw ang sitwasyon niya. Gayunpaman kailangan ko ang tulong mo para makumpirma ang tungkol dito. Kabilang na ang palasong yan. Walang problema. Ako nang bahala rito. Bukas na ang tagisan at meron akong bagong impormasyon. Dadalo ang kilalang maestro mula sa iba't ibang lugar. Kilala man ang husay sa larangan pero pare-parehong baluktot ang paniniwala sa ibang bagay. Hindi sila dadalo para masaksiyan ang tagisan dahil hindi naman ito tungkol sa tagisan. Ano na ang balak mo? Ikaw lang mag-isa, marami sila. Huwag na lang tumuloy. Maghihinala sila kung hindi ako pupunta. Gawin mo na lang ang inuutos ko. Ako nang bahala sa tagisan. Pagsapit ng takip silim, marami nang dumagsa na antingero. Nagpang-abot ang lahat sa tahanan ni Mang Soltero, ang pinakamatandang maestro ng lugar. Matagal na panahong tinigil ang tagisan, pero magmula nung nakaraang taon, muli itong binalik. Hindi man sabihin, alam ni Mang Kulas na ito ang pamamaraan ng mga kalaban para hulihin siya sa akto. Gayunpaman, pinili munang makipagsabayan kaysa ibuking kagad. Mabuti naman at nandito ka na, Kulas. Siguro naman alam mo na ang tungkol dito. Inimbitahan ka ni Oyo na makalaban mamaya. Sigurado ka bang kaya mo siyang tapatan? Wala hong problema. Wala akong inaatrasan na laban. Maestro man o pipitsuging antingero. Aba, kahit sa mga panahong ito ay mayabang ka pa rin. O siya, pumili ka ng pwesto.
May pagkain at maiinom sa lugar. Abalain mo ang sarili sa munting biyaya sa mesa. Maya-maya, sisimulan ka agad ang tagisan. Nginitian lamang ni Mang Kulas si Mang Soltero. Hindi niya ginalaw ang pagkain dahil lahat ng ito ay hinaluan ng laso na sa kanya lamang gagana. Paglipas ng sandali, dumating ang kampo ni Mang Oyo. Matatalim ang titig, sabay pang tumingin sa gawin ni Mang Kulas. Hindi naglaon, dumating na rin si Mang Oyo. Kulas, natutuwa ako makita ka sa tagisang ito. Akala ko, mababahag ang buntot mo dahil hinihiling ko na makalaban ka. Huwag kang mag-alala. Subukan lang naman ang gamit at kaalaman na mangyayari. Walang patayan na magaganap. Kahit magkaroon tayo ng madugong laban, hindi kita uurungan, Oyo. At saka, yang pagiging matabil na dila mo, baka yan pa ang maging dahilan ng kamalasan. Ang sabi kasi nila, kung sino ang mayayabang, siya ang unang mapuputulan ng sungay. Gusto mo bang mangyari ang bagay na yon? Aba, ilang taon ka na nga. Hindi ko na malaya na hanggang ngayon kung tatawagin pa ba kitang manong o... Alam mo na, mas mabuti pa maganda ka na lang dahil mamaya sisimulan ni Mang Soltero ang tagisan. Huwag na huwag kang kakabahan, ha? Tumawa ang mga kasama ni Mang Oyo. Ngumiti lang din si Mang Kulas. Ginugol ang nalalabing oras upang pagmasdan ang bawat taong naroon. Hindi halata, pero lahat ng nakapalibot ay layong hubaran ang pagkatao ni Mang Kulas. Hindi niya napansin kung kailan nagsimula, pero napagtanto na lamang, palihim siyang pinag-iinitan ng mga ito. Makaraan ang ilang sandali, sinimula ng tagisan. Nauna ang mga baguhan. Naging katawa-tawa dahil halatang kaunti pa lang ang nalalaman. Wala pang tensyon dahil literal na subukan pa lang ng gamit. Sa ikalawang yugto, ang natira ay ang matatagal sa larangan, mga antingero na nakapuksa ng aswang. Madaling natapos dahil katuwaan lamang. Nang mga sumunod na oras, tinaas ni Mang Kulas ang depensa para sa sarili. Ang naiwan na lang sa puntong ito ay si Mang Soltero, Mang Oyo, Mang Kulas at iilang malalakas sa kampon. Ang nakapalibot na sulo ay lumilikha ng depensa. Hindi to direktang nakikita dahil humalo sa hangin. Subalit sa kakayahan ni Mang Kulas, madali lamang itong tukuyin. Kampante ang panig ni Mang Oyo at Mang Soltero dahil alam nila ang tungkol dito. Sa puntong to, tayo-tayo na lang. Ibig sabihin sisimulan na ang laban sa pagitan ni Oyo at ni Kulas. Mas mainam kung mapapahaba ang laban upang maging kapanapanabik naman. Sino ang unang aatake? Paunahin natin si Kulas. Hindi ko pa nakikita ang kanyang kakayahan. Puro lang kasi usap-usapan ang naririnig ko. Kulas, ibigay todo mo. Ako ba talaga ang mauuna? Bakit hindi na lang ikaw, Oyo? Total, atat ka namang tapusin ako kagad-agad. Hindi naman sa ganon. Meron akong agimat, ikaw nakaasa ka lang sa orasyon. Sige na, subukan mong tibagin ang gamit ko. Nagpipigil si Mang Kulas. Kung tutusin, pwedeng durugin ang agimat ni Mang Oyo sa isang orasyon lang. Kaso nga lang, nakapalibot ang grupo ng manunugis na dumadakip ng aswang. Isa pa, hindi pwedeng magkamali dahil tuluyang lalantad ang katauhan niya. Dahil dito, hininaan ang depensa at atake. Simpleng orasyon ang pinukol na sakto lang na dumampi sa balat ni Mang Oyo. Nagtawanan pa ang lahat. Ano ba to? Parang langaw. Alam kong may tinatago kang lakas. Dahil sa'yo nagpapaturo ang ilan sa antingero sa lugar na ito. Ipakita mo ang lahat. Huwag kang mag-alala, hindi ako mamamatay. Ayos ah. Mahusay.
Nagulat ang lahat ng bahagyang natinag si Mang Oyo. Nabasag ang bote sa katabing mesa na tumalsik diretso sa muka. Sunod na binasag ni Mang Kulas lahat ng bote sa paligid. Natumba ang mga bangko at mesa. Dahil dito napatingin sa kanya ang lahat ng tao. Ang sabi mo magpakita ako ng lakas. Yun lang naman ang ginawa ko. Pasensya na kung hanggang dito lang ang kaya ko ha. Mataas na kaalaman ang meron ako. Hindi matitibay na agimat ng katulad sa inyo. Sandali muna, Kulas. Tutal nasabi mo na ang tungkol sa bagay na ito. Hindi ba kapag sinabing may kaalaman sa karunungan, nagtataglay ito ng mga tangan? Bakit wala kayata niyan? Tanong ni Mang Soltero. Sa katunayan, ilang beses sinubukan ni Mang Kulas na magkaroon ng tangan. Subalit nauuwi ito sa pagkapinsala ng katawan. Isa siyang aswang na hindi kayang dikitan ng mga tangan. Binawi na lamang sa pagkakaroon ng mataas na kaalaman sa orasyon at dasal. Nakakapanibago ano? Pero yan talaga ko. Ermitanyo na walang tangan. Ang nasa akin lang ay orasyon at dasal. Wala namang mali, hindi ba? Tunay nga bang walang mali, Kulas? O baka naman may tinatago ka sa amin? O baka naman kinakabahan ka dahil hindi ka kayang protektahan ng gamit mo sa bubog. Punasan mo nga yung pisngi mo. Lumalala ang pagdurugo. O siya, kung tapos na ang tagisan, uuwi na ako. Malalim na ang gabi. Pagpalain nawa ang lahat. Kaso nga lang, hindi makakapayag si Mang Oyo na hanggang doon lang ang laban. Bumuelo ito at direktang umatake. Kalmadong umilag si Kulas habang dere-derecho ang lakad. Panay sugod ang kalaban na naguguluhan kung paano siyang patatamaan. Umabot pa sa punto na si Mang Oyo ang napupuruhan sa sariling atake. Saka lang huminto nang makalayo na si Mang Kulas. Kulas, hindi pa tayo tapos. Matanda ka. Malaman ko lang kung ano ang tinatago mo. Hinding-hindi kita bubuhayin sa susunod. Teka, Oyo, ang agimat mo. Natutunaw ang agimat mo. Napangiti si Mang Kulas nang marinig ang pagkataranta ng mga ito. Habang umaatake si Mang Oyo, trinabaho niya ang pagtunaw ng agimat. Bagay na ikinagulat ng lahat. Kulas, ano ginawa mo? Ang sabi ko mag-ingat ka dahil mainit ang mata ng mga yun sa'yo. Sa ginawa mo, sa tingin mo ba, papalampasin nila ang bagay na yan? Hindi magtatagal. Kikilos sila para alamin ang katauhan mo. Di gawin nila. Napapagod na ako sa ganitong buhay. Pare, kung gusto nilang malaman kung sino talaga ako, papuntahin mo rito nang magkasagutan kami. Sandali nga, bakit ba nagbago ang ugali mo? May napansin ka ba habang nasa tagisan? Meron. Mabuti nga, nakapagpigil pa ako eh. Malala na ang pagdakip nila ng aswang. At sa napapansin ko sa kanila, kinukuha ang lakas ng nilalang para angkinin at ikarga sa mga gamit. Sa madaling sabi, kinakailangan nating magmadali para mailigtas pa ang ibang bihag. Ano ka mo? Aba, kung ganon, nasa na ang binatang si Jose? Iyo, halika. Ituro mo sa amin ang daan patungo sa lungga ng mga peste. Hindi muna sa ngayon. Kailangan ko pang hulihin sa akto si Abner para may ipapain tayo sa kanila. Gagamitin ko siya laban sa grupo. Kilala ko po ang Abner na yan. Kung itatanong nyo, kumikilos po siya para mahuli ang bangkila ng timog. Abnoy nga talaga. Sawa na yata siya sa buhay niya kaya lumalapit na sa kamatayan. Hayaan mo yon. Bangkila na ang bahalang lumigpit sa kanya. Oh, saan ka naman pupunta, Kulas? Huwag mo sabihin susundan mo si Abner. Oo naman, pero hindi ako sasaklolo. Papanoorin ko lang siya. Masyadong matapang. Bangkilan pa ang gustong kalabanin. Binaybay ni Mang Kulas ang kahabaan ng daan. Sa bukana pa lamang ng timog, naaamoy na ang samyu ng bangkilan. Nasusundan na rin ang bakas ni Abner. Maya-maya pa,
nakarinig na ng pag-angil. Mula sa unahan, abala si Abner sa pagmamasid sa paligid. Nag-aantay kung kailan kakagat sa pain ng bangkilan. Subalit lingid sa kalaman nito na kanina pa siya pinapanood. Hindi naglaon. Lumitaw ang bangkilan sa anyo ng magandang dilag. Dahil sa depensa ni Abner, hindi apektado sa alindog ng kalaban. Hindi mo ako maluloko. Ikaw ang bangkilan sa lugar na ito. Tumigil ka sa panlilin lang dahil hindi yan uubra sa akin. Mabuti pa maganda ka dahil isa ka sa nanakawan namin ng lakas. Magpaalam ka na sa lungga mo dahil... Hindi natapos ni Abner ang sasabihin ng umatake ang bangkilan. Alisto siya sa pag-ilag. Matagumpay na tumagos sa katawan ang inihandang bitag. Tuwang-tuwa si Abner. Ilang beses pa itong sinaksak. Nang masiguradong patay na ito, dinala patungo sa kung saan. Dumako ang tingin ni Mang Kulas sa hindi kalayuan. Tanaw mula roon ang bangkilan na sinusundan ng titig ang lumalayong si Abner. Lumapit ito sa matanda. Mula sa ganap na anyo, naging magandang dilag. Malakas ang loob ng taong yun. Nakikita ko siya sa iba't ibang bahagi ng gubat. Minsan ko nang nasaksihan ang sapilitang pagdakip sa ordinaryong aswang. Alam mo ang tungkol dito. Bakit wala kang ginawa? Pasensya na. Alam mo naman ang kwento ng buhay ko. Kailangan ko ring mag-ingat. Huwag kang mag-alala dahil ngayon hindi na ako tatahimik. Sinasamantala nila ang kahinaan ng mababang uri. Hindi lang pinapaslang, ninanakawan pa ng lakas. Ikaw, bakit mo ginawa yon? Madali siyang linlangin. Kaya hindi niya ako mahuhuli. Ang mabuti pa sundan mo siya. Alamin kung ano ang magiging reaksyon kapag napagtanto nakatawa ng puno ang hawak niya. Sinundan ni Mang Kulas si Abner at dito natunto ng lungga. Nakabitay ang mga aswang. Sa kabilang hanay sila Mang Oyo kasama ang mga maestro na nagmula sa iba't ibang lugar. Nagriritwal sila gamit bilang kasangkapan ang dugo at sumpa ng mga bihag na aswang. Kinukuha ang lakas, inililipat sa nakahilerang agimat. Tuwang-tuwa pa si Mang Oyo nang ibagsak ni Abner ang katawan ng bangkilan. Hindi talaga ako nagkamali sa pagpili sa'yo. Tignan mo nga naman, kahit ang pinakakinakatakutan na bangkilan, nahuli mo. Malakas ang aswang na ito. Paniguradong mag-uumapaw ang puwersa na magamit natin. Itsura lang naman po nakakatakot sa bangkilan. Madali lang naman palang ibagsak. Nakita nyo naman nakatihaya na ngayon. Trinabaho kaagad ang katawan ng bangkilan. Inilapag sa mesa at sinimulan ang pag-oorasyon. Susugatan na sana ito, kaso napansin ng maestro na may mali. Ang palad na nakahawak sa balat, biglang napaso at salip. Ito ang napuruhan ng patalim. Naalerto ang lahat. Dito napansin ang panlilinlang ng katawan at karga nitong lason. Mula sa hindi kalayuan tanaw ni Mang Kulas ang bangkilan. Natutuwa habang nagkakagulo ang grupo. May tinatago talagang kapilyawan ng bangkilan na ito. Ayos na rin. Oras na para sumugod. Ginamit ni Mang Kulas ang sariling kakayahan bilang ikran. Inilantad ang anyo. Mabilisang tinumba ang bawat kasapi ng grupo. Tumatagos ang matulis sa buntot sa lalamunan, dahilan para mapugutan ang ilan. Si Mang Oyo naman at kasamang mga maestro, nataranta. Kanya-kanya sa pagkontra subalit wala itong panama. Nang makabuelo ng husto si Mang Kulas, wala nang patawad pa. Sunod na pinuksa ang mga maestro, kaso natigilan dahil biglang nawala si Mang Oyo. Gayunpaman hindi ito inalala. Tinapos muna ang natira sa lugar.
Nagpapasalamat ang mga biyag na aswang. Dali-daling ginamot ang mga sugat. May iba na gumaling. Subalit karamihan ay hindi na kaya pang idaan sa lunas. Pinatakas kagad ni Mang Kulas ang mga ito. Sa ilang panahon na lumipas, mukhang ngayon ko palang nasilayan muli ang anyo ng Ikran. Mahusay ang pagpapanggap mo bilang ermitanyo, ni walang nakaalam ng tunay mong pagkatao. Kaso lang, masyado kang maingat. Dahilan para pumabor sa mga kalaban ng pagkakataon. Anong ibig mong sabihin? Nakita mo na patay na ang lahat. Paano mo nasabing pumabor sa kalaban? May nakatakas. Ngayon pa lang pumunta na sa kabilang lungga. Hindi lang ito ang pinagkukutaan ng mga lapastangan. May hiwalay na lungga. Kung tutunganga ka ngayon, hindi mo na maliligtas ang iba. At paano mo nalaman ang mga bagay na to? Matagal mo na ba silang pinagmamasdan? Hindi mo lang sinasabi sa akin. Trabaho mong alamin ang kilos ng kalaban. Masyadong mahina ang kukote mo. Sumunod ka sa akin. Ituturo ko ang kuta ng kalaban. Parte pa rin ito ng kabundukan. Subalit sa puntong ito maraming pananggalang. Dito naisip ang sinabi ni Jose. Kahit ang bangkilan hindi na sumulong. Tahimik ang paligid, pero mapapansin na may nagmamasid. Wala akong nakikitang bahay. Sigurado ka ba talaga na dito ang kuta? Makikita mo kapag nabasag ang depensa. O siya, hanggang dito na lamang ako. Ikaw na ang bahalang tumapos sa mga kalaban. Siguraduhin mo lang para wala nang manggulo sa timog. Napabuntong hininga si Mang Kulas. Sinubukang basagin ng depensa. Subalit sa tuwing susubukan, magdudulot ng pagkaalerto sa kalaban. Nahirapan siyang wasakin dahil hindi ito magagalaw nang hindi siya natutunugan. Nang masipat si Abner, nakaisip ng ibang paraan. Abner, parang tumatakas ka yata. Saan ka pupunta? Sandali, paano mo nalaman ang lugar na to? Bakit napadpad ako dito? Ako ang nauna. Dapat sumagot ka muna. Sa kilos mo parang takot na takot ka. Meron ka bang kinasangkutan na pangyayari? O si Oyo nasaan siya? May kaguluhan lang, kaya nagmamadali ako sa pagtakas. Alangan naman, ipagkaluluko ang sarili sa kalaban. Ikaw, ano bang ginagawa mo rito? Ito ang lugar na hindi mo na naising puntahan. Hindi ka rin naman inimbitahan ni Mang Oyo, ano? Kung ganon, nandito pala si Mang Oyo. Salamat sa impormasyon mo. Lumakad si Mang Kulas pero humarang kagad si Abner. Naramdaman ng matanda ang basbas ng mga maestro. At sa paghawak nito, nakilala ang tinatagong pagkatao. Ikran, isa kang Ikran. Sinasabi ko na nga ba may kakaiba sa'yo eh. Hindi ka talaga ordinaryo. Matutuwa si Mang Oyo kung sasabihin ko sa kanya ang tungkol dito. Pero bago yon, dapat katawan mo na lang ang dadaling ko sa kanya. Naglabas ng patalim si Abner at nagtangka ng pagtaga. Kakaiba ang kilos nito, pero naunawaan ni Mang Kulas ang gustong mangyari. Dadalhin siya sa lugar kung saan may nakatanim na bitag. Dahil dito, pasimple siyang umatake. Isang iglap lang, nagsuka ng dugo si Abner. Sa pagkahawak ng leg nito, inikot ang ulo, binalian ang leeg. Ibalato mo na sa akin ang bangkay. Kanina pa ako nagugutom. Bahala ka kung anong gusto mo. Basta siguraduhin mo lang na maliligpit ng maayos ang kalat. Inilantad ni Mang Kulas ang tunay na anyo bilang aswang na Ikran. Binuhos ang lakas para basagin ang depensa sa hangin. At mula sa unahan, lumitaw ang baluarte ng kalaban. Direktang tumagos ang paningin ni Mang Kulas sa kinalalagyan ni Mang Oyo. Kasalukuyan itong nag-oorasyon sa iba't ibang agimat na nakalatag.
Natataranta pa itong isinuot bago bumaling sa mga biyag. May koneksyon ba kayo sa Ikrana? Kaya pala malakas ang loob nyo. Sa ikran ka pala titiklop. Pero hindi namin alam ang tinutukoy mo. Nagpapasalamat kami kung sino man siya. Huwag ka masyadong magpakampante. Hindi siya makakapasok sa baluarteng ito. Patong-patong ang depensa, kaya sigurado kong hindi niya matutunton. O baka naman nakapasok na. Pero hindi mo pa rin alam. Ano man ang mangyari sa lugar na ito, sinisigurado kong mamamatay kayong lahat. Sa isang iglap, tumalsik ang mukha ni Mang Oyo nang tamaan ng kamay ni Abner. Paglingon, hindi makapaniwala ng masilayan ang bangkilan, kinakain ang ibang parte ng katawan ni Abner. Huwag kang tumitig sa akin. Hindi ako ang papatay sa'yo. Oyo, hindi mo yata inasahan ang takbo ng pangyayari. Dalawa pala ang lungga mo. Akala ko isa lang eh. Meron pala dito. Marami kang bihag. Masyado kang duwag dahil mababang uri ng aswang ang pinapatay mo. O yung leeg mo, parang suot mo na ang lahat ng gamit ha. Hindi ka ba nangangalay? Paano mong narating ang lugar na ito? Patong-patong ang depensa sa aming sityo. Ano bang meron sa'yo, Kulas? Paano mong natunaw ang agimat ko noon? Eh malay ko sa'yo. Nagsambit lang naman ako ng orasyon eh. Eh masyado kasing mahina yung tangan mo. Kaya ayun, tunaw! Umatake na si Mang Kulas. Natatarantang nagbitaw ng orasyon si Mang Oyo. Kung ano-ano ang binabato, depende sa madadampot. Maya-maya pa ibinida ang suot ng mga agimat. Binigyan siya ng pagkakataon ni Mang Kulas. Pinanood ang ginagawa ng matanda. Malakas ang puwersa nito, pero hindi tatalab kay Mang Kulas. Panay ang pagbitaw ng atake. Nakatayo lang si Mang Kulas. Napapahikab pa ito sa ginagawa ng matanda. Hindi naglaon. Sa isang iglap ay nasa harapan na siya ni Mang Oyo. Hinawakan ng kamay. Buong puwersang dinurog hanggang sa buto. Napasigaw ng malakas si Mang Oyo. Hindi inaasahan ang ganitong lakas ni Mang Kulas. Ngayon nakita mo na ang totoong anyo ko. Binabati kita dahil yan naman ang gusto nyo, hindi ba? Kaso nga lang ang problema, kung sino man ang makakita ng tunay kong anyo, Papaslangin ko. Gamit ang buntot ni Mang Kulas, yumapos sa buong katawan ni Mang Oyo, tumagos mula sa lalamunan hanggang sa utak. Sinasabi ko na nga ba, may buhay pa sa lahi ng Ikran. Kayo ang aswang na lumapastangan sa maraming albularyo nung araw. Ang dapat sa inyo ay mamatay. Bumunot ng patalim si Mang Soltero. Matapos kargahan ng dasal, tumakbo papalapit kay Mang Kulas. Kaso nga lang, mabilis ang kilos ng buntot ni Mang Kulas. Kapareho ng sinapit ni Mang Oyo, tumagos sa lalamunan hanggang sa utak. Matapos ng kaganapan, pinakawalan ang mga bihag at dinala sa tahanan ang mga sugatan. Pinangunahan ni Mang Kulas at pinsan nito ang paglunas. Ang iba ay nasawi. Pinagtulungan nila Mang Saturno at Jose para gawan ng maayos na libingan. Makaraan ang ilang araw, gumaling din ang lahat, kanya-kanya sa pagbalik sa lugar nila. Magmula ng araw na yon, kasama na ni Mang Kulas ang pinsan niya. Dalawa silang namuhay sa bundok. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tumatanggap ng mga antingero na naglalayong matuto sa aral ng matanda. Pinili nila na mamuhay ng payapa. Napobya na si Mang Kulas. Kung sino man ang mga tinulungan niya, ito pa ang nagtangka na ibulgar ang tunay niyang pagkatao at kunin ang kanyang lakas. Kaso nga lang, hindi sila magwawagi sa isang malakas na nilalang. Hindi sila magwawagi sa isang tao na marunong gumamit ng orasyon o mas kilala sa katawagan na ermitanyong Ikran.
Kung gusto mong gumanda ang 2026 mo kabayan, subukan mo tong gintong gabay o ang gabay ethnic version sa Lika merchandise. Pero ano bang gagawin mga kabayan ko? Halimbawa, may mga bagay ka na gustong marating or may mga kahilingan ka na gustong matupad ngayong 2026. Dapat klaro. Ano ang kahilingan mo? Ano ang gusto mong puntahan? So habang hawak-hawak mo yung gintong gabay mo o gabay medallion ethnic, iisipin mo siya, imamanifest mo siya, assumption mga kabayan. So dapat klaro kung anong gusto. Pagkatapos nun mga kabayan, kung alam mo na kung anong gusto mo, kaya mo na siyang ipaliwanag, ano ang mga kailangan mong gawin para makuha ang bagay na gusto mo? Ano yung pakiramdam habang ginagawa mo yung mga steps para makuha yung bagay na gusto mo? Dapat alam mo yung pakiramdam kabayan. Patigit sa lahat, ang pinaka-importante, ano ang pakiramdam kapag natanggap mo na yung kahilingan mo? Paano ka humiti? Paano ka gumalaw? Anong klaseng energy and vibration yung meron ka sa oras na matanggap mo na ang kahilingan? Sample, ang gusto mo ay makalipat sa mas magandang tahanan. Ano yung pakiramdam kabayan kapag nakalipat ka na, nabili mo na yung magandang bahay? I-keep mo yung emotions na yun mga kabayan habang hawak-hawak mo tong gintong gabay. So habang dadasal ka, nakapikit ka, isipin mo yung tatlong proseso na yun kabayan. Wag mong bibitawan yung emosyon. Sa araw-araw, dadalin mo siya. Sa oras na may encounter mo na yung challenges, lagi mo lang tignan yung gintong gabay mo, alalahanin mo yung pakiramdam habang nagdadasal ka. Ano yung feeling kapag natanggap mo na yung bagay na gusto mo? Mula doon kabayan, wag mong tigilan hanggat hindi mo nakukuha. Sigurado yan kabayan ko, mamamanifest mo yan sa buhay mo. Kung interesado ka dito kabayan, i-visit mo lang ang shop ng Lika Merchandise.